DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 29 tayo ng Setyembre 2023, Biyernes. Sa ulo ng ating mga balita, LPA sa labas ng PAR, inaasahang papasok sa bansa ngayong weekend. May posibilidad daw na maging isang bagyo. Leader ng kulto sa Socorro, Surigao del Norte, ginisa sa Senado. Malupit, ang dami pa pala nitong special skills, ano ha? Ayang kanta ng ibon. Pilipinas ay kinakasang bagong kaso laban naman sa China ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. IMF kumpiyansa sa paglago ng ekonomiya sa Pilipinas sa huling bahagi ng 2023 at sa susunod na taon. 3.8 billion pesos na halaga ng shabu na harang ang Bureau of Customs sa Port of Subic. Oplansita sa Caloocan City na uwi sa shootout, security guard patay sa ligaw na bala. Hold up pero sugatan ng manlaban sa mga pulis sa Antipolo City. Magandang umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, makakaranas pa rin ang maulan na panahon ang Eastern Visayas, Central Visayas at Caraga Region. Epekto ito ng extension ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang naturang LPA sa layong 2,045 km silangan ng Infanta, Quezon. Ayon kay Chanel Dominguez ng Pag-asa, posibleng pumasok sa loob ng ating bansa ang naturang LPA ngayong weekend. Malaki din ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo, tatawagin sa pangalang Jenny. Samantala, nalusaw na ang LPA na nasa loob naman ng PAR. Ang Southwest Monsoon naman o habagat ang siyang makakaapekto sa Palawan at Visayas, habang localized thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ikinulong sa Senado ang 4 na lider ng umano'y kultong Socorro Bayanihan Services Incorporated dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig ng Public Order and Dangerous Drugs. Yan din ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Panel. Nagmosyon si Senator Rizon Tiberos na i-cite in contempt si J. Renz Gilario alias Senior Aguila. Damay rin sina dating Socorro Mayor Mamerto Galanida na ngayon ay Vice President ng grupo, si Karen Sanico at Janet Ahok. Todo tanggi kasi sina Gilario na may nangyayaring persahang pagpapakasal sa mga menor de edad na miyembro. Itinanggi niya rin na meron child abuse at rape. Ito'y dahil kahit ilan pang testigo ang lumantad sa pagdinig para ibunyag na may sapilitang child marriage ang kulto ni Senyor Aguila. At si Senyor Aguila daw mismo ang nagkakasal. Ipinakita rin ni Senator Intiveros ang mga family planning form ng mga batang babae kung saan nakasaad ang civil status ng mga ito ay married. Pinalalangoy umano sa Aroma Beach na puno ng ihi at dumi ng tao ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na sumusuway sa mga batas ng grupo. Ito ang binunyag ni Senator Rizon Tiberos sa pag-arangkada ng pagdinig ng Senado kaugnay ng child abuse, rape at child marriage ng naturang kulto ni Senyor Aguila. Ayon kay Tiberos, bukod sa paglangoy sa Aroma Beach, ikinukulong pa ang mga miyembro sa isang factual sa gitna ng gubat at pinapadel bilang kaparusahan. Pinatunayan ito ng witness na si alias Jane, 15 anyos. At sinabi rin umano ni Senyor Aguila na hindi sila makakasakay sa Noah's Ark kung walang kapares, kaya sila pilit na ipinakakasal. Sabi po ng liderato ng SBSI sa mga interviews, parang normal subdivision lang daw ang kapihan. Ewan ko lang. Pero sa subdivision namin, di nila nire-require ang iisang gupit para sa mga babae. Di po nililibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone ng mga dalaga at binata. Sabi din po ng aming nakapanayam, ang mga di sumunod daw sa rules, kinukulong sa tinatawag na foxhole, pinapadel
o pinapaswimming sa tinatawag nilang Aroma Beach na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Sa mga residente ng Kapihan at miyembro ng SBSI, wala po kami balak na tanggalan kayo ng tahanan at ng komunidad. Ang gusto namin ay mapanagot ang mga may sala. Nagsasagawa ng malalimang investigasyon ang Department of Justice kung sino ang mga pumuprotekta sa lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Attorney Mico Clavano, spokesperson ng DOJ, duda sila na kayang magpatakbo ng mag-isa ni J. Renz Kilario o Senyor Aguila ng manoy grupong kulto. Ayon kay Clavano, nagsimula si Kilario na i-operate ang naturang kulto sa edad na 17 anyos. Naniniwala ang DOJ na may mas mataas na leader na namumuno sa grupo ni Kilario na mas maimpluwensya. Meron kaming tinitignan na anggulo ngayon na malamang dahil itong si Senyor Aguila at that time 17 years old, ngayon 22 years old. Opo. Mukhang hindi talaga siya ang nagpapatakbo ng organization. May nasa likod. Siya yung parang mukha po. Opo, siya parang yung nagiging ceremonial head. Pero po, imposible po kasi na siya lang mismo ang nag-organize itong ganito karami na tao, no? At 17 years old po, biglang 3,000 ang sumunod sa isang bata. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga kay... mamaya na. Yung unang nagparating ho sa atin ng impormasyon na yan ay nakabase ho sa Japan. Ikinasal ng Malacanang ang panibagong kaso laban naman sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Sa tune-in kay Tunying Live ni Anthony Taberna, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na seryoso ang Pangulong Bongbong Marcos na masolusyonan ang issue sa teritoryo. This is the position that the government will take most likely. We have always conducted our relations sa foreign policy natin as on a diplomatic, strictly diplomatic tack. Wala tayong aggressiveness, aggression or what. But whether we will file another case against China is one of the options. One of the options. And I think our lawyers are seriously giving this study. And but it might be, most very probably. Inumpirma rin ni Bersamin, sinermonan ng Pangulong BBM si Chinese Ambassador Huang Zilian nang tutukan ng laser ng China Coast Guard ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ayon sa kalihim, hindi nagustuhan ng Pangulo ang ginawa ng Chinese Coast Guard, kaya pinatawag nito sa Malacanang si Huang at sinita sa naturang insidente. Kilala umano ni Bersamin ang Pangulong Marcos sa namahinahon at hindi mainitin ang ulo pero napupuno rin ito, lalo na kung may kinalaman sa mga sensitibong issue. No, ayaw ko sanang banggitin ito. Pero that's a kind of a decisiveness na hindi mo makikita siguro sa ibang tao. He summoned the ambassador. Pinagalitan po niya? Hindi, alam mo si Presidente, hindi siya yung tao na, oy, Mr. Ambassador, ganito, hindi gano'n. But the way he stated the position of our country doon sa laser military grade laser pointing, sabi ko, my admiration was never higher. He summoned that ambassador and the ambassador was the mouthing an official party line. Pero sabi niya, I thought the Philippines was the friend of China. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, lalong-lalo na sa mga taga-Abra. Pinag-uusapan din ni na Pangulong Bongbong Marcos at French President Emmanuel Macron ang mga issue ng West Philippine Sea sa isang phone call. Ayon sa Malacanang, idiniin ng Pangulong BBM na ginagawa na ng gobyerno ang lahat para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Inasalamatan naman ng Pangulo ang suportang ibinibigay ng French government at pagpapadala pa nito ng patrol vessel sa naturang teritoryo. Inimbitahan ng Pangulong Marcos si Macron na bumisita sa Pilipinas.
Umapila naman si Labor Secretary Benvenido Laguesma sa Department of the Interior and Local Government at sa Department of Trade and Industry pumagitna na sa ikinakasang fishing ban ng Sulu Government. Kapanayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Secretary Laguesma na personal niyang kakausapin ni sina DILG Secretary Benhur Abalos at Trade Secretary Alfredo Pascual para matugunan ang hinaing ng mga apektadong manggagawa na tinatayang aabot sa 50,000. Ito ay mga trabahador ng mga cannery at fishing company na nawala ng kita dahil sa naging kautusan ni Sulu Governor Abdu Sakurtan. Ipinagbabawal kasi ngayon ng Sulu LGU ang pagpasok at pangingisda sa kanilang katubigan ng mga commercial fishing boat mula sa Zamboanga Peninsula at iba pang bahagi ng bansa. Bukod sa mga nawala ng kabuhayan, nagbabadyaring maapektuhan ang produksyon ng canned sardines sa bansa. Marahil kong Angel, dapat din sigurong mamagitan din dyan ang atin pong DILG. Correct, oo. Ang at saka atin DTI. pong butihing, at saka DTI po, ang atin pong butihing Secretary Benhur Abalos at siyempre yung ating Secretary ng DTI na si Fred Pascual. Marahil po siguro akin pong silang kukontakin mamaya upang matignan namin ano ba ang pwede namin gawin dahil may kinalaman po yan sa pangangailangan sa araw-araw ng atin pong mga kababayang mangingisda. Mahigit 2 linggo nang hindi ko makita ang marami sa mga manggagawa ng naturang sektor dahil nga po sa fishing ban na ipinatutupad ngayon sa Sulu Sea, partikular na sa bayan ng Hulo kung saan maraming dumadayo ng mga fishing boat. Kinakatuwiran naman ng Philippine Fishing Association, hindi naman sila nangingisda sa municipal waters dahil kailangan nila ng mas malalim na bahagi ng karagatan dahil nga daw po sa malalaki ang kanilang lambat. At katunayan, sumasalok nga daw po yung mga maliliit na mga mangingisda na galing po ng Sulu sa kanilang mga lambat kaya apektado rin sila. Dito sa fishing ban ay pinatutupad ng Sulu local government. Ang balita ho natin, kaya lang naman ho mayroong ganitong klaseng girian ngayon sa pagitan nitong mga fishing operators at saka ng kampo ni Governor Sakurtan. Dahil sa pagtanggi nitong mga fishing operators na bumili pa ng krudo mula sa Sulu. Apparently, mukhang pag-aari yata ni Governor. Anyway, ang reklamo lang naman nila medyo mas mataas ang presyo kung ikukumpara nito sa commercial market. Arestado naman ang sa 76.1 million pesos na laga ng cocaine ang mag-inang Singaporean sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kasunod ito ng matinding kampanya ng Bureau of Customs laban sa iligal na droga, katuwang ang PIDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Galing sa Doha, Qatar ang dalawa na itinuturing na isa sa mga red flag countries ng mga otoridad. Nakita sa isinagawang extra examination na may kahina-hinalang imahe sa loob ng hand carry at check-in baggage ng mga dayuhan. Dito na tumamban sa kanila ang 14.36 kilos ng cocaine nakasilid sa mga lata ng imported na cookies at chips. Naharap ang mga Singaporean sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Sa ilalim ng pamumuno ni Acting District Collector Attorney Yasmin Mapa, nangako naman ang BOC NAIA na patuloy na poprotektahan ang national borders sa tulong ng mga partner agency. Tiniyak din ng liderato ni Commissioner Benvenido Rubio na patuloy ang pagsawata ng BOC sa pagpasok ng mga iligal na produkto sa bansa. Alinsunod na rin sa naging direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Maganda umaga, Pilipinas! Ikinatuwa naman ni Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng bumibisitang grupo mula sa International Monetary Fund na inaasahan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa huling bahagi ng 2023 at sa susunod na taon. Nakapagtala ang bansa ng 4.3% na paglago sa gross domestic product sa ikalawang kwarto ng taon dahilan upang maitala ang 5.3% GDP growth sa unang bahagi ng 2023. Mas mababa sa inaasahang 6.7% na paglago ng mga economic manager. Sa pakikipagpulong kay Romualdez, sinabi ng IMF team sa pangunguna ng Mission Chief na si Jay Paris, inaasahan nila na makakahabol pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa huling bahagi ng taon. Inaasahan din ng IMF team na mas mabilis ang pagunlad ng ekonomiya ng bansa pagsapit ng 2024.
Ayon kay Romualdez, ang positive outlook mula sa IMF ay magsisilbing motivation sa kanila para doblehin ang pagsisikap na mapalakas pa ang ating ekonomiya. Samantala, inirekomenda din ng IMF team sa Marcos administration na palakasin ang kaalaman ng mga mamamayan sa paggamit ng artificial intelligence, lalo na sa business process outsourcing industry o BPO industry kung saan merong competitive advantage ang bansa dahil nga magaling tayong mag-Ingles. Positibo si ASEAN Business Advisory Council Philippines Chairperson Joey Concepcion na magiging a very good one ang Pasko ng mga Pilipino. Tugon ito ni Concepcion sa ilang mga naglabas ang ulat na downtrend o pabagsak ang ekonomiya ng bansa. Ay kay Concepcion na wala na ang inflation at nakarecover na halos lahat ng micro, small and medium enterprises o mga MSMEs habang aktibo rin naman ang ating cash flow. Isa sa mga itinuturong dahilan ni Concepcion, ang presyo ng produktong petrolyo may malaking impact sa worldwide inflation. Paliwanag pa ng negosyante, natural lamang sa isang ekonomiya na magkaroon ng ups and downs. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, laundry day today. Pwede ito mag-laundry day ha. Huwag lang tada kung hapon dahil umuulan na. Kunot-o ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang cellphone sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitindi man siya based on sa chocolate mud and Cebu cotton, gawa po ito ng ACS. Samantala, si Mariel Padilla po ay nagsalita na matapos ang aksidenteng makita ang pagkalalaki ng kanyang esposong si Senator Robin Padilla sa kanyang live selling. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, bakit daw? Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Well, nakakaloka sa super mega kabaliw dahil aksidenteng nakita sa live selling ni Mariel Padilla ang private part ng kanyang asawang si Senator Robin Padilla. Aba, ang eksena kasi habang nagla-live selling ang mag-asawa at ito yung yung food supplement, habang inaalog-alog nitong si Robin yung food supplement, ay biglang napansin. Oo, doon sa kanyang suot na robe, na kung tawagin nga sa mga Muslim ay tobe ba yan? I'm not sure Pero, ayun, sabi nga, ay naghilo nga ang pagkalalaki nitong si Robin Padilla. Ayaw ng pag-usapan ni Mariel ang naturang usapin. Pero sa totoo lang, Kuya Angel, hindi na bago yan. Dahil noon, si Robin, sa natatandaan ko, ay naghilo na rin ang kanyang pagkalalaki. At yung sinabi lang niya, sorry dun sa mga hindi nakagusto o medyo nailang sa nangyari. Tapos doon sa mga nagkagusto naman at nag-enjoy, tuloy-tuloy lang daw. Pero Kuya Angel, sa totoo lang hindi ko ma-imagine. Dax ba si Robin? Naku, ewan ko kung dakila siyang mangingibig. At bakit may nakita? Siya na. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po yung RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Ang sabi ng isang kaibigan nating taga Pampanga, mayapabake kayo. Akaya na nyo, sasabihin, Juts, ha? Mamalengke muna tayo. Nasa Muntinlupa City Public Market ngayon. Sinon Chekaka sa RH27. Notche, good morning. Ngayong buntag ito Indian, ngayong Friday morning, ito na yung presyo ng mabilihin ito sa Muntinlupa City Public Market. Ang pinakamahal na bigas naman dito, Kuya Angel, sa local ay 60 pesos ang kilo. Habang ang pinakamurang na bigas naman, Kuya Angel, 20 pesos and 50 centavos yung kalahating kilo. Pero yung per kilo, regular maize rice, 41 pesos. Ang boss naman, Kuya Angel, 190 ang kilo. Tilapia at bass, nasa 150 ang galunggong na lokal, 240 ang kilo. Sama na rin natin yung beef rump, 420 pa rin ang kilo. Yung beef brisket naman, Kuya Angel, 380, habang ang kasim,
napako pa rin sa 300 ang kilo. Ganun din ang liempo. Wala masyadong bumibili, 340 pa rin ang kilo. Yung whole chicken, walang taas, walang pagalaw, 180 pa rin ang kilo. Yung itlog, sinasabi nila mataas. Yung size dito kay Angel, 7 pesos and 50 centavos. Ang palaya, bumaba na sa 120 ang kilo, pero yung sitaw, nakapako pa rin sa 130, pechay native 70, kalabasa 70, ang talong 90, habang kamatis 100 ang kilo. Isama na rin natin yung carrots, 140 ang kilo, yung habichuelas 90, at ang white potato 170. Pechay Baguio 130, habang ang sayote 70 pesos ang kilo. Ang sibuyas sa pula naman, yung local, 140 pa rin ang kilo. Yung garlic imported, 140. At yung luya, 130 ang kilo. Good news naman, dahil yung siling labuyo, bumaba na rin. Nasa 350 na lang ang kilo. Kalamansi, 60. Lakatan, 90. Latundan, 65 pesos. Papaya solo, 45. Habang ang mangga, 190 ang kilo. Ang sugar white, walang pagalaw, 85 pesos pa rin ang kilo. Sugar was, 81. Ang sugar brown naman, 79. At yung palm oil, 350 ml, 36 pesos. Oil, 1 liter, 72 pesos. Kung kayo naman ay naghahanap ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml, 28 pesos. Habang coconut oil, 1 liter, 75 pesos. So yan ang presyo na pangunahing bilhin ngayong thank God it's Friday dito sa Muntinlupa City Public Market. That's the sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Chika Castro, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga mamamalengke at may iba pang mga lakad, laging proteksyon ng ating pamilya laban po sa mga mikrobyo, laging magbaon ng family alcohol, may mga maliliit na bote yan. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Muli, magandang umaga po sa ating mga kumadrona. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman, 4,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog para humeron tayong pandagdag ng pamalengke. Mahiwagang tunog! Ayan. Hindi po yan games. Marami hong magsasabi sa akin games. Hindi ho yan games. Basta ang clue na ibibigay ho natin, yan po ay isang item na nagre-refill. Ang inyong sagot ay kinakailangan ipadala sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ulitin natin 0919-282-6485. 4,000 ang naghihintay na premyo. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4, posibleng payagan na muling magsagawa ng reclamation sa Manila Bay ang mga kumpanyang makakapasa sa Environmental Compliance Review ng Department of Environment and Natural Resources. Ito naman ay pinahawatig ni Environment Secretary Tony Yuno Loizaga sa hearing ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Ayon kay Loizaga, dumadaan ngayon sa masusi at seryosong pag-review ng ahensya ang environmental compliance sa mga kumpanyang sangkot sa reclamation project at maaaring tumagal ng 1 taon ang isasagawang cumulative impact assessment ng DNR. Sagot ito ng kalihim sa tanong ni Senator Cynthia Villar, ang chair ng komite, kung gaano katagal ang magiging paghihintay ng mga kumpanya na nasuspende ang reclamation operation sa Manila Bay. Matatandaan ay pinatugil ng Pangulong BBM ang reclamation work sa Manila Bay upang tiyakin at mabusising mabuti kung sumusunod ang mga kumpanyang ito sa mga inilatag na environmental compliance laws.
Muling nakascore ang Bureau of Customs nang maharang nito ang tangkang pagpupuslit sa bansa ng 3.8 billion. Lupit ha? 3.8 bilyong pisong halaga ng shabu galing Thailand na unang idiniklarang mga animal feeds. Ang pagkakasama sa kontrabando ay bunga ng tinanggap na report ng Bureau of Customs mula sa intelligence group. Ang shipment ay dumating sa Subic noong pang September 18 sakay ng Siku at dumaan ito sa x-ray scanning at examinations at natuklasan ng BOC at iba pang law enforcers na meron itong 59 brown boxes na naglalaman ng 530 red at golden tea bags. Natagpuan din ng BOC sa bawat box ang mga chicharon, dried fish, soft drinks at mga pagkain ng hayop para itago lamang ang iligal na droga. Kaagad na nag-issue si BOC District Collector Siriaco DG Ugay ng warrant of seizure and detention laban sa shipment para sa posibleng paglabag ng Section 118, 119 at 1113 ng Customs Modernization and Tariff Act. Sinabi ni Ugay na patuloy ang kanilang maigting na kampanya laban sa smuggling alinsunod sa direktiba ni ng Pangulong Bongbong Marcos at Customs Commissioner Benvenido Rubio. Congratulations sa Bureau of Customs at sa PIDEA. Tiniyak naman ng Department of Justice ang mainit na pagbabantay ng National Bureau of Investigation sa Subic. Kasunod dito ng nadiskubring 530 kilos ng shabu na may time marking at nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, hindi lamang shabu ang ibinabagsak sa Subic kundi maging iba ring mga smuggling activities. Sinabi ng kalihim na sa mga ganitong operasyon, dapat napupunta ang confidential funds ng pamahalaan upang mas lalong magtagumpay ang mga ganitong uri ng investigasyon laban sa illegal drugs at mga smuggled products. Alas 4:29 ang oras sa buong kapuluan. Dako muna tayo sa report ng ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. 9 na sugatang miyembro ng PNP SAF dinalaw at ginawaran ng medalya ni PNP Chief Benjamin Acorda sa Zamboanga. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Jun? Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa direktang instruksyon mula sa Pangulong Marcos Jr. personal at tinungo ni Police Chief Police General Benjamin C. Acorda Jr. ang hindi binanggit na ospital sa Zamboanga City. Ito'y upang masabitan ng medalya ng kadakilaan at medalya ng sugatang magiting ang 9 na sugatang PNP SAF na kinabibilangan ng 6 na non-commissioned officers at 3 officers na sina Police Captain Noli Agmaliu, Police Lieutenant Jorlino Rico Apal, Police Lieutenant Earl Abdurajan III, Patrolman Leonel Soar Verdes, Police Corporal Raymir Subion, Police Corporal Lindo Macua, Patrolman Edison Ray Paris, Police Corporal Oliver Albiar at Police Corporal Andres Dalang. Ang 9 ay kabilang sa napasabak sa engkwentro ng lumaban ang grupo ng isang Moxidal Jumadil kung saan napatay ito na siyang itinuturong drug dealer at wanted sa kasong murder at illegal possession of firearms sa Panamao, Sulu na hahainan sana ng warrant of arrest. Maliban sa nabanggit ng mga kaso, itinuturo rin bilang primary suspect si Moxidal Jumadil sa brutal na pagpaslang sa isang Nordija Damang Aminudin, isang negosyante at residente ng barangay Canmindos, Look, Sulu, kung saan chinapchap umano ang katawan ng biktima at ikinala sa iba't ibang lugar sa nabanggit na barangay. Bago lumisan si Chief PNP Acorda, nag-iwan nito ng isang snappy salute sa 9 na sugatang PNP SAF. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jun. Sukran. Mamaya ha, antabayanan po ninyo doon ho sa mga namumroblema sa kanilang nananamlay na hinaharap. Magandang umaga kay Robin Padilla, Senator Robin. Baka gusto nyo makinig. Antabayanan po ninyo at pag-uusapan ho natin yung usapin yan. Pero bago yan, SUV sumalpok sa Center Island, dito po sa may... di sa may Biso to, sa may tapat po ng DGRH, dito sa Pasay City. Nandun si Yuel Reyes. Yuel, anong latest dyan? Yes, kaya Angel, sa ngayon ay wala pa nga halos isang oras nang mangyari yung aksidente dito naman sa may bahagi ng Pasay. Isa namang SUV, puting SUV ito, Toyota Innova, na sumalpok sa Center Island. Dito mismo sa may Visoto Street, yung Angel,
sa tapat lang ito ng MBC o ng himpilan ng DZRH. Ito may plakang NEN 2284 at ang binabanggit natin ni Corporal Mamba na nag-iimbestiga dito sa aksidente. Aminado naman itong driver na nakatulog o nakaidlip kaya sumalpok dito sa Sir, good morning po. Live po tayo sa DZRH. Sir, anong pinaka-latest assessment natin dito? Bali po siya, dadalhin po natin siya sa Pasay Traffic para imbestigahan para yung estimated damage ay makita niya doon sa pamunahan ng CCP Complex Management. Opo. Sa initial assessment po natin, nakainom po ba yung driver o talagang nakatulog lang? Bali, nakatulog lang po siya. Ilang taon na po yung driver natin, saka ano po yung pangalan? Ay, bali, po ng Kaya Angel, lapitan lang natin itong driver nitong SUV para siya mismo. Sir, good morning. Live po tayo sa DZRH. Sir, ano pong nangyari? Aminado naman daw siya. Sabi nung ngayon ayaw lang magsalita. Kunin lang natin yung pangalan dito kay Angel. Sir, good morning. Ito tayo sa DZRH. Anong pangalan ng natin, driver? Follow up natin yung kay Angel. Pero sa ngayon ay hinahatak na nitong towing. Hinahatak na. Wasak yung harapang bahagi. Siguro paalala na lang din ko yung Angel sa mga nagdadrive, lalo na ngayong madaling araw, na mag-ingat dahil magkakasunod halos yung aksidente sa kalsada ngayong umaga. At isyan mukhang hindi lang siguro nalimpungatan, pero wag patakbo na mabilis. Sige. Yuel, maraming salamat. Alright. Mula dito sa harapan mula dito sa Pasay City para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Yuel Reyes, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat kasi nag-uultabayo para laging gising baga kayo ho ilalabas na ng bahay, ha? Pag-uusapan natin ngayon ang nananamlay. Gising na gising diwa nyo dyan, ha? Pag-uusapan lang, nananamlay na hinaharap, ha? Ganda umaga kay Binoy. Mukhang itong kailangan makausap ni Brian. Kasama na natin mula sa Philippine Pharmacists Association si Ginoong Brian Posada. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Morning, Kong Angel. Kala ko naputol eh. Oo. Gising, hindi siya nananamlay. Hindi nananamlay ang linya. Alam mo ninyo, si Sir Brian ito, hindi mo pwedeng pagdudahan. Ha? Kasi ang kanyang may bahay ngayon ay pregi. Believe naman ako. Sir Brian, atin lang. Ilang taon ka na ngayon? Ilang taon na ako? Oo. Yeah, 40 plus na ako. 42, 43. Mag-43. Yes. 43. Hindi pa naman pala ganong lamang ka lang pala ng konti sa akin, ha? Pagdating sa Susunanda pala. Anyway, Brian, ano bang nagiging cause usually ng erectile dysfunction? Bakit? Okay. Bakit ang cause talaga usually, Kong Angel, ng erectile dysfunction, merong 6 na usual na causes ng erectile dysfunction. Number 1 is old age. Habang nagkakaedad ang lalaki, talagang medyo nagkakaproblema si ating ang pagkalalaki natin. Kasi habang tumatanda tayo, yung blood flow natin towards our genitals is also affected. Another thing is yung testosterone ng lalaki. It's a hormone na ginagamit nating mga kalalakihan na nagko-cause attributable doon sa effect doon sa ating genital and kung gaano yung endurance as well. Ang pangatlo na medyo talagang madalas na nakikita natin is stress and anxiety. Kapag stress or anxious or may anxiety ang lalaki, may posibilidad na magkaroon siya ng erectile dysfunction. Pumalya yung makina niya sa oras na kailangan niya. So, stress... dito yung lack of sleep. And smoking, drinking alcohol. Ito pa, Kong, isa sa hindi kadalasan nakakalimutan ng mga tao or hindi nila alam. May mga gamot tayo para sa high blood pressure that also causes erectile dysfunction.
That's part of documented ADR niya na nakaka-affect siya dun sa genitals ng lalaki. Hindi dinidisclose ng doktor yun? Di ba dapat doktor nagsasabi pagka prescribe niya, side effect nito lalambot na si Manoy. Pwede, ganon. Walang ganon? So halimbawa nga, Doc, yung mga gamot natin sa hypertension na may LOL, yung mga tawag namin dyan beta blockers, kasama sa ADR, documented ADR niya is it may cause erectile dysfunction. Kaya pagka medyo nagkakaproblema si Manoy, tapos naka-LOL ka, yung mga metoprolol, propanolol, yung mga ganyan, mga beta blockers yan. So you have to inform your doctor about it na nagkaroon ka ng ganong problema. Siyempre, yung iba hindi naman naaamin. Di ba? Yun na. Kailangan ng acceptance minsan para ma-resolve natin yung isang problema ko. Kasi talaga, it's one of the problem. Hindi, pero usual problem kasi yan. May lalaki pa naman sasabihin na ano ka na, di ba? Plug retreat ka na everyday. Di ba? Hindi naman, wala naman magsasabi ng ganun. Di ba? So, dapat pala yung mga doktor may ganun disclosure. Pero ano yan, valid yan sa lahat ng mga napiprescribe ng mga gamot na may LOL? Well, kasi ang ADRs naman, it's not always na mangyayari sa lahat ng tao. There's a certain percentage of the population kung saan pwedeng mangyari yon. So, ang ginagawa dapat, na masabihan natin na just in case na magkaroon ka ng erectile dysfunction, while you are taking this, you have to inform the doctor para mapalitan niya kasi may mga iba namang gamot for hypertension. Okay. At di ba, mas mabuti na yung nagsasabi ka ng tapat, di ba? Yung iba kasi, yung iba kasi sinusupplement na lang nila ng sinusupplement na lang nila ng Magnum at saka ng Pechay. Para may kilala akong gumagamit ng supplement na yan. Hindi, biro lang yun. Pero ang problema din natin kung Angel, yung iba sa mga kababayan natin, what they usually do, kapag medyo may erectile dysfunction sila, ang unang takbuhan nila, hinahanap nila yung magic pill Pag isang mo, lalaban yon. Ang problema natin, totoo naman yon, it's really effective. I mean, proven naman yan. Kaya nga natin na pag-uusapan mga kalalakihan yan. Ang problema natin kasi, tandaan, number one, it's a prescription drug. Meaning, kailangan ng reseta ng doktor. So, bakit siya kailangan ng reseta ng doktor? Kasi kung hypertensive ka, tapos may iniinom ka na pang blood pressure din, anti-hypertensive kasi ang yung sildenafil, yung mga tadalafil, pwedeng mag-hypotension ka, babagsak yung blood pressure mo kasi dalawang anti-hypertensive meds yung nainom ng pasyente. So delikado yon. Meron din kayong mga nababalitaan na mga kalalakihan na nagkakaroon ng stroke, inaatake sa puso habang sa gitna ng laban or minsan pag uminom sila ng gamot na pang-pa-excite kasi ini-increase nun yung blood flow mo. So ang problema kung may baraka sa ugat, yung increase ng blood flow mo, baka hindi kayanin ng ugat mo, kaya minsan yung iba ugat mo putok. So hindi ka pwedeng basta uminom nun just for the purpose of hindi gusto ko kasing lumaban. You have to check muna, kaya ba ng katawan mo? Baka may mga bara yung ugat mo delikado siya. Kaya yung iba parang naka-experience sila na pag umiinom sila, nagkakaroon sila na parang may headache, may flashing pag umiinom sila, or minsan parang sumasakit yung batok nila. Medyo delikado yan pagka ganon. Ang isa pa sa mga potential na serious side effects dahil again, depende sa kondisyon ng tao. Pag uminom ka tapos hindi maganda yung blood flow mo. Minsan yung iba, there are micronerves tayo, di ba? Mga maliliit na ugat sa mata, sa ilong, sa tenga. Minsan pumuputok yun. Kaya minsan sudden vision loss, sudden hearing loss. Bukod doon sa nabanggit ko na posible ka ma-stroke. Tapos may iniinom tayo minsan na nitrates, yung mga nilagay sa ilalim ng dila. Bawal siyang isabay doon. At yung isa dyan, minsan naman, na-excite yan masyado. Ang nangyayari, nagkakaroon tayong tinatawag namin priapism, 4 na oras na palaban siya. So talagang ang sakit din yun pagka gano'n. So kaya kailangan pag-iinom, pag ang direction natin is uminom nung magic pill, pakonsulta sa doktor. Kasi baka hindi akma sa'yo Mas imbis na maging sumaya ka, baka ibang tao ang sumaya dahil may mana sila. I mean, you have to be careful with that. So, kaya kailangan ingat din tayo. Ibang tao ang sasaya dahil sa mana. Ikaw dapat ang sumaya, kaya lang iba yung sumaya. Pero Brian, eto nga, kasi marami sa ating mga kababayan, kadalasan, ang hinihinga ng prescription, yung kanilang barkada, yung kanilang kaibigan, di ba? Tira ng tira, no? Okay.
Okay, ito, yung magic pill na binabanggit mo, yun yung mga prescription drug. Paano yung mga pumupunta lang sa China, bibili doon ng, bibili ng kung ano-ano mga gamot at saka mga herbal. Mas delikado naman yun. Ang problema natin doon sa mga herbal na gano'n, yung mga gamot na hindi Chinese, yung sulat, ganyan, hindi mo alam ano content eh. Alam mo ba, Kong, meron kami mga nakita na parang nagtataka kami bakit napaka-effective nitong nito na mag-cause ng ng increase doon sa genital, yung pagkabuhay. When we subject some of that in the study, lumalabas meron din siya nung sildenafil, tadalafil, hinahaluan din nila eh. Hindi lang siya purely organic. So sa capsule, natural, lalabas, aangat talaga yon. Again, meron din, ano yan overexcitement ang problema mo dyan. It increases your blood flow. Overexcitement, again, kung may problema yung ugat mo, delikado rin. So kaya kailangan alalay lagi. Hindi kaya yun yung binibento ng isang nagla-live selling? Na may kasama politiko. Pero hindi effective kasi hindi effective Sir Brian hindi ko nakita kung baka mayari tayo sa MTRCB dito. Hindi nga, sabi ko nga sa iyo hindi effective I'm telling you. Okay, nabalikan muna natin. Kailangan ng ibang paraan ko. Balikan natin yung puyat at saka stress. Ano naman kinalaman nun sa erectile dysfunction? Okay. Sa puyat naman kasi, again, ang relationship naman yan, kapag puyat ang isang tao, ang next na mangyayari sa kanya is bababa yung hormone production niya. Kung wala kang deep sleep na tinatawag, hindi maganda yung rest mo, wala yung rapid eye movement mo. Ang nangyayari, yung hormone sa katawan mo, which is usually produced while you are having deep sleep, bumababa. Kasama sa hormone na yon yung testosterone na kailangan for your sexual function. That's why ang sleep mahalaga din, na talagang one of the contributing factors why tumataas yung erectile dysfunction natin. Pag mahina, wala kang deep sleep din, apektado, yung meron kang stress, may anxiety ka, kasi syempre pagka nagising ka na puyat ka, nagkakaroon ka ng anxiety, na-stress ka, it also affects your vascular health, your metabolic health, yung mga yung metabolism mo bumababa pag wala kang deep sleep, which also leads to you potentially having type 2 diabetes or obesity na nag-cause din yan, risk factor yan sa ED. Of course, mental health. And then, pag kulang ka sa tulog, yung energy levels and fatigue mo. So basically, when you don't have enough testosterone in your body, na usually napoproduce when you're sleeping, affected yung sexual performance mo. So, in relation, so basically, if we talk about Ultabayo promotes deep sleep. Hindi siya yung pampatulog, hindi siya sleeping pill, but it promotes deep sleep, na pag natulog ka, maganda yung tulog mo, rested ka, it produces the enough hormones sa katawan mo, and that includes testosterone. Plus the fact na yung endurance mo also increase. Kasi maganda tulog mo, maganda gising mo. I mean, you have experienced that, Kong Angel, no? Pag maganda tulog mo, maganda gising mo, mataas yung energy mo. So, ibig sabihin, in case na may mga labit, handa ka kasi mataas ang energy mo no? Maganda rin yung focus mo. So, wala ka masyadong wala ka masyadong sakit ng ulo dahil hindi sapat yung tulog mo. So, mas maganda rin yung performance in effect, at mas maganda rin yung endurance mo kasi mas rested ka, mas kaya mong tumagal. Hindi lang yun. At saka hindi abrupt yung resulta, hindi abrupt yung epekto. Yun ang kaibahan nung mga magic pill na sinasabi kanina ni Brian, na abrupt kasi. Ito, kumbaga sa gradual yung tsaka overall. Hindi yung ipupush lang na lumakas yung flow ng dugo, di ba? Ito overall. Ipopromote mo ng deep sleep. What's good with this, Kong Angel? When you have good sleep, again, hindi lang sa lalaki, even babae, would have a better feeling sa sarili niya, mas kondisyon si Mrs. So, kumbaga, even sa babae, kumbaga, the overall, kasi I mean, when we talk about the sexual performance, it's not just lalaki, it should be both, na talagang maganda yung energy. Kaya siguro ako nakabuo. Kaya nga, ilan ba diferensya nung nung bunso nyo ngayon at saka nitong upcoming baby? Ilang buwan? Ilang taon ang diferensya? Ang pagitan nila, Doc, magsa 7-year-old na yung second ko eh. O, kita mo? 7 years halos yung pagitan. 7 years! Wow! Hindi naman ako pumalya in the last 7 years. Pero more of, siguro,
mas naging masaya. Mas no? relax. Yung recently, when we're taking Ultamayo. Mas enjoy, kumbaga. Ayan. Anyway, baka ho may mga concerns pa ho kayo, may mga katanungan pa, lalong-lalo na yung mga nananamlay. Senator, gusto niyo mag-check dito? Tawag ko kayo at may mga nakastambay na pong mga medical expert na pwedeng sumagot sa inyo pong mga tanong. Hindi pala, text lang. Huwag tawag. 0917-110-6580. Ano ha? Lalong-lalo na yung mga nasa mga 55, 56 and up. Yan ha? Kasi kadalasan sila yung mga may mga iniinom na maintenance medicine eh. 0917-110-6580. Meron pong nakastambay ng mga medical experts na pwedeng sumagot sa inyo pong mga iti-text na mga concerns. Sir Brian, maraming salamat for joining us. Ha? Thank you. Thank you, Angel. Maraming salamat. Yan, ha? So, ulitin ho natin, hindi po ito katulad ng sinasabi nilang magic pill na instantly. Ano, ha? Po pwedeng makatulong. O dili kaya yung mga gumagamit ng Magnum na may petchay. No? Rekomendado sa akin yun ni Dr. Dr. Villa Gonzalo. Kaklase namin ng high school. Sabi, yan bang problema nyo? Kailangan nyo lang dyan Magnum at saka Pechay. Itanong nyo sa akin off the air, mami. Bakit? Ayan. Anyway, tawag ho kayo sa mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Nananamlay ang hinaharap, kailangan ho ninyo ng kaagapay sa stressful na buhay at kakulangan sa tulog. Ang kasanggan ho ninyo ay Ultamayo, available sa John's Pharmacy dyan po sa Zamboanga City at sa San Pedro Laguna, Pasmed Pharmacy naman. Pero malapit na rin ho dito sa National Capital Region. In the meantime, pwede ho kayong mag-tanong sa Lazada, sa Shopee o TikTok. Pero tiyakin lamang ho ninyo yung pong Ultamayo na inyo pong orderin ay galing sa Theoxis Health Ventures. Again, tumawag ho doon ho mag-text ho doon sa number na ating ibinigay. 0917-110-6580 para maalalayan ang inyong nananamlay na hinaharap. Oras muna sa buong kapuluan, 49 makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang private armed groups naman sa Cordillera, posibleng banta sa barangay at SK elections sa October 30. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay magdabigat. Romy. Mahigpit na minamanmanan ng Police Regional Office Cordillera ng dalawang potensyal na private armed groups na posibleng maging banta sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. Binabantayan nila ang Albaracoso Group sa Abra at Bawas Baliwang Group sa Kalinga simula noong September 22, 2023. Ang potential private armed group ay isang organisadong grupo ng dalawa o higit pa na may taglay na legal at illegal na armas na pwedeng gamitin para magasik ng takot at intimidasyon para sa pakinabang at proteksyon na isang politikong may vested o economic interest. Habang papalapit ng halalan ay magiging aktibo ang mga naturang armadong grupo na magsisilbing kasangkapan ng isang kandidato para isulong ang kanilang interes. Kaugnay ito, pinapakiusapan nila ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan sa pamagitan ng pag-report sa mga kahina-hinalang individual sa kanilang lugar para suriin kung kinakailangan nilang tulungan ang pagsisikap sa seguridad. Higit sa 8,000 personnel ng Police Regional Office Cordillera at 853 personnel mula naman sa AFP ang i-deploy para sa October 30 barangay at sangguniang kabataan election. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Gina, anak ng beneficiaryo naman ng PARPACE Placer sa Social Worker Licensure Examination. Detalye mula kay Wenny Bilges mula sa 90.9 Radyo natin Lawang. Wenny. Sana na naman kahanga-hangang tagumpay na kahit sa kabila ng kahirapan hindi nagpatinag na abutin ang kanyang pangarap. Si Chinga Asupan, 21 taong gulang, anak ng isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula sa Libagon, Southern Leyte. Kamakailan lang nakapagtapos siya bilang licensure examination para sa isang ganap na social worker sa pang-5 pwesto. Pangatlo sa 4 na magkakapatid na ang tanging trabaho ng kanyang ama na si Tatay Herman ay isang magsasaka at isa namang barangay health worker
ang kanyang inang si Nanay Erlinda. Ayon pa kay Jinga, inuugnay niya ang kanyang tagumpay sa 4Ps. Tinuring niya itong dagdag kamay na tumulong sa kanyang magulang na mabawasan ang mga pinansyal na alalahanin sa kanyang pag-aaral. At ipinagmamalaki din umano niya na isa siyang anak ng benepisyaryo ng 4Ps kung saan malaki ang naitulong sa kanyang pag-aaral. At binigyang diin din ng dalaga kung paano ang family development session na dinaluhan ng kanyang ina ay nakakatulong ng malaki sa kanilang pamilya sa paggawa ng financial management at unahin ang aspeto ng kalusugan at edukasyon. Dagdag pa ng nasabing dalaga, natuklasan din umano niya ang pagtulong ng mga tao lalo-lalo na sa mga bata. Ito din umano ang kanyang motibasyon para kunin ang kursong social work. Anya pa nito, napatunayan niya na ang lakas ng loob at suporta mula sa pamilya at tulong ng gobyerno tulad ng DSWD, 4Ps, lahat ay posible. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.9 Lawang. Nag-uulat, Wenny Vilches kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Wenny. Samantala, replacement ng PhilSys ID na filled up na ang litrato, libre ayon sa PSA. Buti pa sila, papalitan na yung kanilang ID. Kami, alapang ID. Detalye ng balita mula kay Donabel Morales mula sa 105.3 Radyo natin, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Donabel. Magandang umaga. Nagbigay ng kaukulang impormasyon ang PSA Mimaropa na maaaring palitan ang mga PhilSys ID na peeled off o may damage mismo sa litrato. Ayon sa PSA Mimaropa, ito ay libre. Nagbigay naman ng mga hakbang na maaaring gawin ng may mga nais magpalit ng PhilSys ID. Sundin lamang ang mga panuntunan. Dalhin ang Phil ID sa pinakamalapit na PhilSys Registration Center. I-present sa screener ang Phil ID na may peeled off photo at mag-fill out ng request form para sa replacement. I-surrender ang ID at accomplish form sa registration center supervisor at hintayin ang text message mula sa PSA para sa pag-release ng bagong Phil ID. Samantala, as of July 31, 2023, nasa 2.5 milyong residente ng Mimaropa ang nakakumpleto na ng PhilSys Step 2 registration ayon sa datos ng tanggapan. Mula dito sa 105.3 Radyo natin, Pinamalayan, Oriental, Mindoro, Donabel Fitalsana Mores kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Donabel. Magandang umaga naman kay Congressman Biong Garing dyan sa Mindoro. Siyempre, sa mga taga-Mimaropa, si Director Joel Valera. Magandang umaga po, Director. Mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? May dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas. Nagpahayag naman ng suporta si Senator Bongo, miyembro ng Senate Committee on Labor, sa trabaho para sa Bayan Act. Isang mahalagang batas na nilagdaan ng Pangulong Marcos nitong nakalipas na Miyerkules. Ayon kay Senator Go, co-sponsor ng panukala sa Senado, ang pagsasabatas ng trabaho para sa Bayan Act ay pampuno ng pag-asa at magiging catalyst para sa pagbangon ng ekonomiya at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Binigyan din pa ng senador na ang nasabing batas ay nakabatay sa Philippine Development Plan o the Philippine Development Plan 2023-2028. Naglalayon itong lumikha ng National Master Plan para sa trabaho sa Pilipinas. Sinabi ni Senator Go, dapat talaga ay sapat ang pagpaplano at mga strategies para makalikha ng sapat na trabaho. Samantala, mga tindahan ng bigas sa Tacloban na bigyan ng subsidiya. Pero binalaan po ng DTI Eastern Visayas na sundin ang price cap sa bigas. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay, RS32. Jimmy. Sundin ang halagang 41 pesos hanggang 45 pesos kada kilo ang binta ng local rice sa mga tindahan sa Tacloban. Ito ang sinabi ni DTI Regional Information Officer Antia Ivy Borbon Anchita. Ayon kay Anchita na monitoring team ang DTI na nag-iikot sa mga tindahan sa buong Eastern Visayas, may 67 na tindahan na nabigyan na ng subsidiya ng DSWD sa halagang 15,000 pesos kada isa. Ngayong araw naman, may dadagdag pa ng mga tindahan na mabibigyan
ng naturang subsidy. Ang mabibigyan lang ng subsidiya ang mga tindahan na may business permit sa pagbebenta ng local rice na kailangan sa halagang 41 pesos hanggang 45 pesos kada kilo ang presyo. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si Arstrateto Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy, maupay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Tacloban. 2 magnanakaw ng kambing arestado, nahulihan pa ng shabu sa bayan ng mga Tanem, Pangasinan. Masantos siya kabasanid sa Kevin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Kulong ang 2 nadakip na suspek sa pagnanakaw ng 7 kambing sa Kamiling, Tarlac. Sa ulat ng mga Tarim Chupo Police Major Arturo Melchor Jr., 1:10 ng madaling araw kahapon habang nagpapatrolya ang kanyang mga tauhan sakay ng patrol car sa National Highway sa Barangay Ulo, Kakampusan, namataan ang tricycle na kargado ng 7 kambing kaya't sinita ito at walang maipakitang driver's license ang chopper maging ang rehistro ng tricycle. Kinilala ang mga suspek na sila Bernie Mislang Bulataw, 38 anyos ng Barangay Balitisur, at Bernard Angeles de la Cruz, 28 anyos ng Barangay Kaingal, Kapwa sa San Carlos City, na parehong street level individual drug personality. Nang siyasatin ang kanilang mga cellphone, nakitang nakaipit sa cellphone case na tig-1 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 0.20 grams at may halagang 1,360 pesos. Ang 7 kambing na ninakaw ng mga suspek ay na-turn over na rin sa mga may-ari na pawang mga taga-Kamiling, Tarlac kahapon ng hapon. Kasong pagnanakaw at paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ng 2 suspek. Mula sa Action Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy, lupit na. Hindi lang isa, 7 kambing yung ninakaw, ano? Akala ko pulutan lang ang gustong tangayin. Magbibenta na pala ng karne. Ay, sus, may buntang sa matik paminaw natin sa Sugbo. Handog pang eskwela, pinagkaloob naman ng isang mapagkawang gawa. Aba, sa isang daycare center dyan po sa bayan ng Orani. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny? Umabot sa 1,500 na batang mag-aaral sa 34 na daycare center sa bayan ng Orani, Bataan ang nabiyayaan na tulong ng isang mapagkawang gawa na nagngangalang John Arisapa. Ito ay bahagi ng programang Handog Pang-Eskwela ni Arisapa upang bigyan priority ang edukasyon lalo na sa kanyang mga kababayan sa bayan ng Orani. Kabilang sa mga naipamigay ni Arisapa sa mga estudyante ay school supply, hygiene kit, free ice cream, free popcorn, free cotton candy at may kasama pang magic show. Tuwang-tuwa naman ang mga batang estudyante dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ganitong libre at nagmula sa isang pribadong individual. Si John Arisapa o kilalang Boss John ay hindi politiko. Ito'y isang matagumpay na negosyante na nagmula sa dating buhay mahirap ngunit nagsikap at ngayon ay respetado ang kanyang pamilya na nakatira sa Barangay Mulawin, Orani. Maliban sa pagbibigay ng libreng kagamitan sa mga paaralan, marami ring may hirap na estudyante ang unang tinulungan ni Arisapa dahil sa kanyang scholarship program para sa mga may hirap na mga estudyante. Kapag may kalamidad, tumutulong din si Arisapa sa mga nasasalanta ng bagyo, pagbaha at iba pang mga naapektuhan na kalamidad sa kanyang bayan. May binigyan pa itong sasakyan sa mga volunteer group na React Group upang magamit ng naturang grupo sa mga pagresponde sa mga aksidente na may mga kalamidad. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat na Danny. Para pa lang si Chairman Roland Paulino, yung dating chairman po ng SBMA. Kahit hindi na ho siya politiko, tuloy pa rin ho ang pangkakaloob ng tulong sa mga nangangailangan. Talagang mason na mason, ha? Magandang umaga kay Chairman Roland Paulino. Mga establishmento naman sa Litagtag, Batangas, sininspeksyon ng lokal na pamahalaan. Bakit? Alamin natin mula kay Renz Belda, RH35. Renz. Nagsagawa ng inspeksyon sa mga gusali, tindahan at mga establishmento ang Municipal Joint Inspection Team ng Alitagtag na binubuo ng mga kawani mula sa Business Permit and Licensing Office, Municipal Treasurer's Office, Municipal Assessor, Municipal Engineer,
Zoning Division, Municipal Health Office at ang Alitagtag Fire Station. Layunin nito na masiguro ang legalidad ng bawat establishmento sa nasabing bayan, maliit man o malaki, alinsunod sa Republic Act No. 11032 o an act of promoting ease of doing a business and efficient delivery of government services. Ilan sa kanilang tinitingnan ang business permit para sa taong ito, assessment ng building, kalinisan at kaayusan ng mga tindahan, kainan, bakery at tamang kalibrasyon ng mga timbangan, building permit para sa mga bagong establishmento at pagtalima ng mga ito sa panuntunan ng fire safety. Para sa kaunalan sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Renz Belda, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Renz Belda, at magandang umaga kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo, ha? And speaking of mga pag-inspeksyon sa mga MSME, sa mga establishment, commercial establishment, hindi sila nahihirapan dito sa sa Mabalacat, Pampanga. Lalong-lalo na ho sa paligid ng Sibera, Mabalacat. Kasi nandun na ho sa mismong township yung mga establishmento. Saan naman kayo nakakita ng township na nandun ang eskwelahan, nandun ang munisipyo, nandun ang palengke, nandun ang mga commercial area ba? Ang kulang na lang yata doon, ospital, doon ho sa mga doon ho sa mga kababayan natin, isang advantage yun na all-in-one ang naroon po sa kanilang binibiling mga township area. Ayan, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay kaagad dahil po sa mga ready for occupancy unit, nagkakahalaga ng 20,000 pesos ang all-in down payment. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya at kung ngayon ho kayo bibili dyan ho sa mga proyektong ito ng Westchester Realty sa Sibera, Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige, may chance ka pang manalo ng brand new car. Kaya bago ng bahay mo, bago pang chikot mo. 0996-501-555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kamara bumuo ng komite na tatanggap sa mga panukalang amyenda sa ipinasang General Appropriations Bill. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rugaran, RH12. Manang Milky. Bumuo ang Kamara ng komite na tatanggap sa mga panukalang amyenda sa ipinasang House Bill 8980 o ang 2024 General Appropriations Bill. Hanggang ngayong araw, September 29 ang deadline para sa pagsusumite ng mga kongresista kung may nais na ipasok na amyenda sa budget bill. Ang small committee ay kinabibilangan nila Congressman Elizalde Co at Congresswoman Stella Kimbo, Chair at Vice Chair ng House Appropriations Committee, House Minority Leader Marcelino Libanan at House Majority Leader Manuel Dalipe. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang 2024 proposed national budget na nagkakalaga ng 5.768 trillion pesos ay hinimay mabuti ng Kamara para masigurong tama at naaayon ang gagawing paggastos sa pondo ng gobyerno. Una lang nagdesisyon ng liderato ng Kamara na ilipat ang lahat ng confidential at intelligence funds na inilaan sa mga non-security department at ilagay sa mga ahensya na merong kinalaman sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ang 2024 proposed national budget ay mas mataas ng 9.5% kumpara sa kasalukuyang budget na 5.267 trillion pesos at katumbas ng 21.7% ng gross domestic product ng bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, Pangulong BBM iniutos naman ang pagbuo ng Interagency Committee para paghandaan ang 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Reduction. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Magsisilbing host ang Pilipinas ng 10th session ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa susunod na taon. Kaugnay nito, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Interagency Committee na mangangasiwa sa preparasyon at pagsasaayos ng mga aktibidad sa nasabing conference. Sa 4 na pahinang Administrative Order No. 09 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan ang kaukulang mga ahensya at mga lokal na pamahalaan na magtulungan para sa ikatatagumpay ng 2024 APMC-DRR. Nakasaad sa kautusan na ang Interagency Committee
ang bubuo ng mga plano, programa at mga aktibidad at mamamahala ng requirements para sa hosting ng Disaster Risk Reduction Conference. Ito rin ang magsusumite ng periodic reports sa Office of the President hinggil sa development sa mga paghahanda para sa naturang event. Ang mga designated committee chairman ng bawat working committee ay magtatalaga ng secretariat na aalalayan ng Department of Environment and Natural Resources. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Len. Samantala, inupakan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang ilang epal na politiko sa lungsod Quezon na ginagamit ang mga programa ng gobyerno tulad ng tupad ng Department of Labor and Employment at saka yung proyekto ho naman ng DSWD na Assistance to Individuals in Crisis Situation para magpapogi, makakuha ng boto para sa barangay at SK election sa October 30. Sa kanyang talumpati sa 28 Quezon City Barangay Day, sinabi ni Mayor Joy na matatalino na ngayon ang mga botante. Alam nila na ang ipinamamahaging ayuda ay hindi galing sa mga politikong epal, kundi sa buwis ni Juan de la Cruz. Nang halalan. Alam ko rin na may iba sa inyo ang nababahala. Napapadalas kasi ang pamamahagi ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations, tupad at MAIP o Medical Assistance to Indigent Patients ng ibang nagpaparamdam sa mga barangay. Pangamba ng iba sa inyo, baka masingitan kayo dahil lang sa mga ayudang ito na meron ng kalaban nyo, kayo ay wala. Or kayo ang meron ng kalaban nyo ay wala. But let me assure you, tingin ko, matatalino ang mga botante. Bagamat malaking tulong sa kanila ang mga ayudang ito, alam na mga tao kung saan galing ang mga ito. Hindi ito sariling pera ng mga namimigay, kundi mula sa buwis ng taong bayan. Karapatan po ng taong matanggap ito. Mas lalong hindi bulag ang inyong mga kabarangay. Sa tinagal-tagal ng panahon, alam nila kung sino ang nagpapanggap at sino ang totoong nagtatrabaho. Mahirap nang tibagin ang inyong kredibilidad. Your performance speaks volumes about your unmatched commitment to public service. Nagpakita na kayo ng serbisyong totoo lamang, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kaya huwag tayong matakot sa AICS. Malupit si Mayor Joy. Ang daming sinagasaan na. Lalong-lalo na dyan sa, sa Quezon City. Yung mga... Ito ba yun? Ito ba yun, Mayor Joy? Yung mas malalaki pa yung pangalan nila sa... mas malalaki pa yung pangalan nila kaysa doon sa mga box ng DSWD. Dyan sa District 3 at saka sa District 4. Report niya yung Val Gonzales yan eh. Ano ha? Ayan, pero wag ho kayong mag-alala, hindi lamang ho para sa Quezon City yung banat ni Mayor Joy, kundi sa marami pang panig ng kapuluan, ginagamit ng ilang mga politiko ang pondo ng DSWD para po makapangumbinse na iboto ang suportado nilang barangay kapitan. Si Dan Villamil mula naman sa Pag-asa, kasama na natin. Dan, good morning. Magandang umaga, Sir Angelo, at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Makaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa buong Visayas, Palawan at Zamboanga Peninsula dahil yan sa pinagsamang epekto ng trough na oil extension ng isang low pressure area na nasa labas ng ating PAR, pati na rin itong southwest monsoon o hanging habagat. Kaya sa mga nabanggit na lugar, maging handa at alerto pa rin tayo sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at sa nalalaming bahagi ng ating bansa, ay makaranas tayo ng pangkalahatang maaliwalas sa panahon. May chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Ang watang temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posibleng maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 25 degrees naman dito sa Baguio City at 25 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Kalagayan nating karagatan, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon pa rin ang ating inaasahan. Walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Malayang makapalaot ang ating mga kababayang mangingisda.
at may mga maliliit na sasakyang pandakan. At yan lamang pong latest. Dan? Yes po, sir. Mukhang malaki talagang pag-asang maging bagyo si itong LP, ano? Opo, hindi po natin tinatanggal yung tsansa nitong low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at posible po itong makapasok ng ating PAR within the next 24 to 48 hours. Wow. Jenny, ano? Tatawagin bagyong Jenny pagka pumasok na ng PAR. Opo, Jenny po ang susunod na pangalan sa ating listahan. Dan, maraming salamat ha. Pero over the weekend, kumustang Bicol nga pala? Opo, Bicol region over the weekend ay magpapatuloy po itong generally fair weather conditions naman po ang ating inasahan. So, Cebu? Opo, buong Visayas po actually for the next 3 days. Dahil po sa pinagsamang epekto nitong extension o yung trough ng low pressure area as well as ng habagat ay makaranas po tayo ng kaulapan at mataas na chance ng pagulan. Sa Davao? Sa buong Mindanao naman po sa Angelo ngayon, yung Zamboanga Peninsula nakakaranas or mataas yung chance ng mga pagulan. Pero sa mga susunod na araw ay mas maaliwalas sa panahon. So fair weather conditions rin po sa buong Mindanao for the next 3 to 5 days. Oo, kasi sayang, namumulaklak ngayon ng mga prutas eh. Baka dahil sa ito naman bagyo, si Jenny, kung sakasakali, saan siya unang tutumbok? Well, sa ngayon po yung scenario natin tinitignan ay if ever maging bagyo man ito, regardless if maging bagyo or hindi, yung tutumbokin direksyon po nito ang sama ng panahon na ito ay posible naman po itong mag-recurve papalay sa ating bansa. Pero nga po, Sir Angelo, may kalayuan pa ito, so posible pang magbago itong scenario na ito. Pero ang tumbok niya bandang Visayas? So, lalapit po ito ng bahagya sa ating bansa, then magre-recurve po ito palayo. So, hindi naman po ito, sa ngayon maliit pa naman yung chance po ng direktang pagpapalay. Okay. Sige. Anyway, Dan, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa, samantala MTRCB pinanindigan ang 12-day suspension ng It's Showtime. Detalye na balita mula kay Gorgie Runa. Gorgie. Hanggang sa Senado ay pinag-usapan ng issue ng 12-day suspension na ipinataw ng MTRCB sa noontime show na It's Showtime. Humarap ang MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio sa Senado para sa budget hearing at tinanong ni Senator Jingo Estrada kay Chair Lala ang tungkol sa 12 days na suspension sa It's Showtime. Hindi raw kaya masyadong mabigat ang desisyong ito? Ang sagot naman ni Chair Lala, marami rin daw sa mga taong nagsasabing i-cancel na dapat ang naturang programa. May mga nagsasabi ring sobra rin yung 12-day suspension. Pero iyon ang naging desisyon ng Board of Directors. Samantala, kahapon na ibinaba na ng MTRCB ang kanilang desisyon sa motion for reconsideration na hiningi ng It's Showtime. Pinagtibay nito ang desisyong isuspinde ng 12 araw. Bahagi ng resolution na ibinaba ng MTRCB, ang sabi nito ay specifically during the show's Isip Bata segment in which host Ryan Bang, Vice Ganda and Ayon Perez allegedly acted indecently or inappropriately in the presence of children, which is alleged to have violated Section 3C of Presidential Decree number 1986 and its implementing the rules and regulations. In view of which, the board's decision dated 17 August 2023 is affirmed. So far ay wala pang pahayag ang mga taga-It's Showtime kaugnay rito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. 5:15 ang oras sa buong Kapuluan. Para ho naman sa mga naghahanap ho ng pangregalo ngayong Pasko sa kanilang mga mahal sa buhay, huwag niyong kalimutan, produkto ho ng mga magniniyog, mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon, ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay mula sa mga kakao na galing Davao. Hinakot po yan ni Dr. Helen Tan, papungo ho dyan sa lalawigan ng Quezon, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. At pagkatapos yan po ay nung dumami, nag-produce na ho sila ng magandang beans para po panggawa ng tsokolate. Kaya nga po meron silang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Mahigit 10 variants po yung available. At ang mga variants na yan ay gumagamit din ho ng mga raw materials na mula po sa mga magsasaka. Suportahan po natin ang ating pong mga magsasaka, ang ating pong mga MSMEs para lumakas po ang ekonomiya ng ating bansa. TangerineChocolate.ph, dyan ho naman ninyo pwedeng i-check yung pong mga variants na available. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa ating mga kababayan kundi ang kapwa Pilipino? Tangkilikin ang gawang atin. Umaga, Pilipinas. 5:16. This time check is brought to you by Aga
Pilipinas. 19 na minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Para ho sa mga may lakad, huwag niyong kalimutan, proteksyonan ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede niyo ipabaon sa kanila. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households, ha. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong family wrapping compound improvement cologne, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Alam ho ninyo, meron ho tayong makakausap na kahapon pa ho namin hinahunting. Maganda umaga, Pilipinas. Isa pong magaling na presidente ba o chairman ng Land Bank dati bago ho naging kalihim ng Department of Finance at kinilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamagaling na finance secretary o finance minister ng isang bansa. Ang tinutukoy natin ay si dating Finance Secretary Gary Tebes. Sek, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? And long time no here. Thank you for joining us. Good morning po. Magandang umaga po, Angelo, saka sa mga nakikinig sa maganda niyong programa. Okay naman po tayo. Anong pinagkakabalahan nyo, Sek? Well, meron pa tayong konting partisipasyon sa mga board meetings, rather sa mga board ng mga kumpanya. Nasa tayo ngayon sa San Miguel, Petron, at a few other medium-sized companies. At from time to time, tumutulong tayo. Yung ginagawa natin pro bono, kasama po tayo dito sa tinatawag na Foundation for Economic Freedom. Yung mga officials na dati sa gobyerno, at ngayon na marami sa amin na tinatawag na semi-retired na. No? Pero andyan pa rin ang ating damdamin sa ating bansa. Kaya tumutulong tayo ng konti sa pagbibigay ng konting suggestion, aviso sa tinatawag natin mga economic and fiscal policies, no? From time to time. Ayan, at least hindi pa kayo completely out from the action. Yung pala, kayo nasa behind the scene. Ito pong mga malalaking kumpanya ito. Anyway, Sek, kaya ako napatawag, mainit no sa Pino kasi ngayon, globally, yung food security. Ang gusto ho namin makuha ang insight sa inyo, are we investing enough para po sa ating agriculture? Do we have sufficient investment in agriculture? Katulad ho ng ginagawa ng ating mga, wag na tayong pumunta doon sa mga asensadong bansa, doon sa mga kalapit bansa natin, are we investing rightfully dito po sa ating pagiging agricultural country? Yes. Tama yung tanong po ninyo. Ang tingin ko po, hindi tayo nag-i-invest ng sufisyente. Wala lang akong figures ngayon kasi matagal na tayo wala sa gobyerno. Mga manggagaling yan sa Philippine Statistical Authority, sa NESDA, at yung mga institutions na may responsibility sa mga sitwasyon, the Department of Agriculture, Land Bank, etc. Tingin ko po kulang tayo, hindi lamang sa pag-increase ng supply natin, no? Kasi food security po, tatlong bagay, yung availability, accessibility, saka affordability, no? Saka ang kailangan ng food security sa self-sufficiency, hindi kailangan lahat ng supply na kailangan natin na may galing sa Pilipinas, no? Pwede manggaling sa ibang bansa. Pero ngayon, medyo nagka-problema ang buong mundo dahil nagkaroon tayo ng problema. Kasama na ito yung Ukraine-Russian war, reduce pag-flow ng fertilizer sa buong mundo. Kaya nahihirapan din ng ibang mga bansa na mag-produce ng kanilang pagkain na gusto dahil kailangan ng fertilizer sa lahat ng mga halos lahat ng mga kailangan sa agrikultura, no? Tapos meron pa tong climate change, nagkakaibang sitwasyon sa weather.
may mga typhoons, nagkakaroon ng problema sa production. At saka, kung mayroon naman tayong gustong production, magkakaproblema tayo sa distribution naman po, na binabanggit ng ating Pangulo. Yung distribution na yan, paano ba madala yung produkto galing sa farm all the way sa merkado, no? Kasi kailangan pa iba ng produkto natin, may post-harvest facilities, kailangan farm-to-market roads, mga warehouses, mga cold storage facilities. So malaking nawawala mula sa farm all the way to the market. Kaya nga, kailangan po tayo mag-invest itong components ng tinatawag nila na supply chain. Okay. Yung post-harvest, etc. So, hindi tayo gustong, hindi tapos pa tayo sa pag-invest nan. Hindi lang dapat ang gobyerno ang mag-invest nan, kundi ang privado sector. Pero kailangan ang gobyerno magbigay ng gustong policies para ma-encourage yung private sector na tumulong sa supply or value chain na tinatawag natin yan. Pero ito ho, nakikita ninyo ito bilang isa ho sa mga advisor at mga direktor nito pong kumpanyang nabanggit nyo kanina, San Miguel. San Miguel is producing food. Ano ho? Ibig sabihin, sila mismo nakikita nila na kulang yung infrastructure para maihatid itong mga pagkain na ipoproduce sa ating pong mga magsasaka? Yes. Sa ating mga San Miguel, consumer? Opo. Tumutulong indirectly sa gobyerno. Unang-una, tumutulong sila sa pag-produce ng mga iba-ibang klaseng pagkain. No? Meron tayong mga corn. Sa corn, corn. malaking production nyo sa corn. Kasaba. Meron tayong poultry, no? At iba pa dyan. Tsaka engage din ng San Miguel sa pagdala ng mga mga highways, no? Para nakakatulong sa pagpadala ng mga pagkain mula sa farm hanggang dun sa merkado, no? At ang gobyerno naman dapat tumulong sa ng mga farm-to-market roads, mga ganong bagay, no? So, kailangan tulong-tulungan tayo. Kasi ngayon, maski tayo konti supply, kung talagang kapos ang supply natin, ito na ang ginagawa ng ibang grupo na they take advantage sa pagkakulang ng supply. So, tinatago nila yung ibang supply para tumaas yung presyo. Nahirapan naman ng ating mamamayan kasi pagdating sa merkado masyado mahal na, no? Sek, nung panahon ho ninyo, hindi naman natin sinasabing hindi present itong ganitong mga problema. May ganitong problema din ho naman tayo noon, ano? Pero at that time ho kasi hindi ganun hindi ganun katindi yung problemang kinakaharap ho natin. Specifically, siguro yung pangungutang natin at saka yung inflation, ano ho. Ano yung mga best practices na medyo nakakalimutan that we can still implement? Pwede pa nating ihabol? Yeah, iba nito outside of dun mismo sa pinag-usapan natin ngayon, ano? Food security or self-sufficiency. Mahalaga sa inflation na tignan mabuti yung sinasabi ng mga ekonomista, yung macroeconomic fundamentals, Angelo. Ano ba itong macroeconomic fundamentals? Yung, for example, hindi ba masyadong mataas o malaki yung inyong deficit, no? Parang ano yan parang bakayan Kung masyadong malaki yung mo compared sa kita mo, magkakaproblema ang pamilya dahil hihiram ng pera yan, tapos ang sunod na question is makakapayad ba sa inuutang nila. Saka usually ang mahalaga dyan, tingnan muna yung pinaka-basic na expenditures, no? Kung sa pamilya ang pinaka-basic, of course, yung pagkain, yung mga damit, ang education, electricity, iba. Pero I think dumadami yung mga gasto natin na siyempre minsan tinitingnan natin hindi basic no? Hindi pinakakailangan no? Tsaka kailangan palagi tayong merong pangdagdag sa kita. Kung kulang ang kita natin, huwag naman tayo gumasto sobra na kasi mas mahirap na. Sa panahon natin, maliit lang yung budget kasi natin no? Hindi pa umabot ng isang
trillion yata nung pinakahuli nating say dun sa gobyerno. Ngayon, 5.7 na. Tapos yung debt utang po natin ngayon umabot ng mga 13 or 14 trillion. Yung mga ganun. Kung sa ganun klaseng sitwasyon natin, malaki ang nawawala sa budget kasi malaking pera ginagastos sa ginagamit sa pagbayad ng utang. So, konti na lang naiiwan itong balik tayo sa problema natin, sa food security. Kasi kailangan ng pera para yung nabanggit ko, pagdagdag sa post-harvest facilities, sa market roads, warehousing. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Okay. Madami yung population natin, kaya medyo mas malaking hamon talaga ang ating gobyerno ngayon. Mas mahirap talaga ang sitwasyon nila ngayon kaysa sa panahon natin. Pero nung time nyo, pinoproblema na rin natin ang global, ang tawag dito, climate change, Isa na rin yan sa mga dapat na tinutugunan nun. Tama mo. Pero hindi kasi at that time wala tayo namang Russian Ukraine war. Walang gera Russia. Walang disruption sa international supply of goods and services. Tsaka walang COVID noon. Walang COVID pa noon. Walang COVID noon. Pero hindi ngayon nakakapagtaka kasi yung ibang producing countries, sila mismo ay tumitigil sa pagbibenta ng kanilang supply. Yes. Kasi natatakot sila na baka mawalan sila ng supply para sa kanilang mamamayan. So, talaga nagiging nare-reduce yung available supply worldwide, no? Kaya tumataas ang presyo ngayon. Sek, makakatulong ba ang MIF yung Maharlika Investment Fund? Kasi isa ito sa mga sabi ng mga politikong nakakausap natin, ito yung magiging isa sa mga magiging susi doon sa hinahanap nating kakulangan ng pondo. Will it help? It will help but not immediately kasi unang-una, tingnan natin yung ating Maharlika Investment Fund saka yung magmamanage ng pondo na tinatawag ng Maharlika Investment Corporation. Ang Investment Corporation hindi pa organized, wala pa yung Chief Executive Officer natin, no? Wala pa yung mga directors na kailangan dyan. 2 directors na regular, 3 directors na independent. Saka isa pang mahalaga, wala pa silang projects na mapupondohan kasi hindi pa sila organized no? So at the moment mukhang sayang yung pera na nilagay sa Maharlika Investment Corporation kasi hindi pa magagamit yan hanggang ma-organize itong Maharlika Investment Corporation. In the meantime, kailangan din ng Land Bank at DBT yung pera niyan para mas makadagdag sa pagpapahiram dito sa production tsaka sa tinatawag nating value or supply chain. So, timing, medyo hindi masyadong gusto dahil kung sa decision pa yan ng mga CEO, ito ba importante? Okay, importante yung Maharlika. Ito ba ay urgent? Not as urgent as itong hinaharap natin sa pagkain at sa distribution ng mga pagkain sa ating mga mamayan. Okay. No? So, importante yung timing. Okay. Nabanggit nyo na lang din yung Land Bank, ang Land Bank, kung tama yung direksyon ngayon, nag-expand ito, no? Ka-acquire pa lang nila ng UCPB, no? May mga bangko pang ina-acquire. Sapat ho ba silang suporta talaga sa mga magsasaka? Yung mga programa nilang nakalatag? Yeah. Unfortunately, as I mentioned, siguro sa sunod nating interview, I can try to get more data. Okay. No? Pero ang ilang direksyon, since you meant direksyon, tama pong direksyon nila. Mula pa itong panahon natin, kasi dati nung before I joined Land Bank sa 2000 po, Angelo, ang karamihan ng pera ng Land Bank papunta sa what we call commercial lending, no? Konti ang napupunta sa yung mandate mismo ng Land Bank, yung pagpahiram sa magsasaka, sa mga fisher folk, no? So, luckily, binilagtad natin dyan. Dati, ang 68% sa total loans ng Land Bank pupunta sa commercial lending, only 32%
dun sa magsasaka sa mga isda at related activities. Luckily, na-reverse po natin yan by 2005. Naging 65% na po yung sa magsasaka at saka sa mga isda at naging 35% na lang dun sa commercial lending. Luckily, despite that, umunlad naman ang land bank, lumaki yung profit natin. At patuloy pa rin yung ginagawa nilang yung looking at their mandate. Ang net profit natin noon umabot lang ng mga almost 5 billion sa 2004 o 2005 yata. Ngayon ang land bank 27 billion na po. Pero ang mahalaga yung mandate po nila. Kaya gusto natin siguro himayin yung kanilang investment sa agrikultura, sa farmers, sa fisher folk. Hopefully sa susunod natin. Please. We'll be glad to have you back. Tapos sa information ngayon. Anyway. Maganda yung may data po tayo. Secretary, thank you again. Thank you for accommodating our call and thank you for joining us this morning and giving those insights. Not at all. Sana maging bahagi. Kasama tayo sana maimbitahan din ho kayo sa MIF kahit consultant para magabayan sila mabuti. Anyway, Secretary, maraming salamat. Thank you for joining us again. Salamat. Sa inyong mga nakikinig. Ang isa ho sa mga kinilala sa mundo bilang Best Finance Secretary, isa mga Best Finance Minister noong panahon ho ng Arroyo Administration, si dating Finance Secretary Gary Tevez. Baka naghahanap po ang Pangulo ng bagong secretary. Total, sakit sa ulo yata sa kanya si Jokes. Baka gusto niyang reviewin ho ang mga naging ang credentials ni Secretary Gary Tevez. Maganda umaga, Pilipinas. Yung sunog daw po ng isang bodega dyan sa Magmagin, Valenzuela, nananatiling nasa Task Force Bravo. Nandun pa rin si Edwin Duque, RH23. Edwin. Tayo buntag, Kuya Gidjel, nasa Task Force Bravo pa rin ang sunog dito sa Hero Trading sa Magmagin, Valenzuela. Ito ay dahil sa huling talan ng Valenzuela Bureau of Protection as of 5:10 ngayong umaga. Halos sa 17 oras nang nasusunog, Kuya Gidjel, ang napakalaking bodega kung saan ay inbakan ng iba't ibang chemical at light materials ang napatuloy na napula pa rin. Wala nang masunog ito kahapon kung saan ay nilikas ang mahigit sa isang pamilya apektado ng sunog. Ang Herco Trading na pagmamayari ni Willie Co ang siya naman nagsusupply ng iba't ibang klase ng tools sa mga hardware sa tiga bansa. Samantala, Kuya Angel, patuloy naman ang pagbibigay ngayon ng food pack at ilang pang mga pangailangan ng mga 148 pamilya o katumbas ng 521 individual sa tulong ng evacuation center sa Valenzuela dahil sa malaking sunog kahapon. Ito nga yung Herco Trading warehouse sa Molino Street sa Magmagin, Valenzuela. Karamihan sa kanila hindi na kinaya pa, Kuya Angel, yung mabahong amoy at usok mula sa bodega na umabot ng Task Force Bravo mula pa kahapon hanggang ngayon. Ang Mariano Elementary School ang pagsamantalang tinutuluyan ng 22 pamilya o katumbas ng 81 individual. Samantalang Paso de Blas sa 3S Center Multipurpose Hall naman ay merong 49 family o katumbas ng 203 individual. At sa Paso Pedro S. L. Santiago Elementary School naman, merong 48 family o katumbas ng 129. At sa Kanomay East 3S Covered Court ay merong 29 family na may katumbas ng 108 individual. Pansamantala naman na walang pasok sa araw nito mga paaralan o mga ginawa evacuation center habang nakapansamantalang tinutuluyan ng mga pamilya apektado ng sunog. Bagamat nakumpay na yung palibot itong bodega, pero yung pinaka main entrance bandang kaliwa, ito yung huling pinufok hapon, ito yung patuloy pa rin napula dahil nandito naka-imbak yung iba't ibang supply ng chemical at lalo na yung mga palet at mga plywood na kung saan ay dito nakatambak sa naturang lugar. Pero yung ibang bahagi naman ito napakalaking bodega ay may mga usok malamang tanging itong main entrance sa bandang kaliwa agad doon sa unang pinagbulang ng sunog hapon. Ito yung patuloy na binabantayan ng mga pamatay sunog
upang di nakawalat sa mga katabi-pang mga kabahayan at mga bodega. Wala pa rin sa Valenzuela, ako rin sa 23 Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edwin. Ay, magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Saskatchewan, Canada. Magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga din po sa mga nakikinig sa atin dyan sa Alaska. Sabi naman, Evangeline Katubig sa Quezon Province, walang pinipili na bibigyan ng AICS. Lahat pwede, walang kulay politika. Sa Quezon Province ho yan. Quezon City ho yung binabanggit natin kanina na ang pumapalag na ay si Mayor Joy. Kabila naman ang panraransak ng daan-daang kabataan na nakamaskara sa mga Apple Store, Foot Locker at iba pang mga establishmento sa Philadelphia. Tahon ninyo, akala nyo sa Pilipinas lang may ganitong problema. Sa kanila doon talaga, mismong mga nakabukas na mga tsaka may mga tao pa, lalakas ng loob. Nasa 50 katao na aresto ng mga pulis habang 2 armas naman ang na-recover. Ayon sa mga responding otoridad, coordinated attack ang kaliwat kanang panraransak sa mga establishmento. Sumiklab ang malawakang looting matapos ibasurin ng hukom sa Philadelphia ang kaso laban sa dating pulis na si Mark Dial na bumaril at nakapatay sa 27 anyos na si Eddie Irizarry. Pero sinabi ni Interim Commissioner John Stanford na walang kinalaman ang panraransak sa mapayapang mga protesta sa naging desisyon ng hukom. Marami ng high-end stores sa mga malalaking syudad ng Amerika ang napilitang magsara dahil sa bagong level ng store crimes. Kabilang dito ang Target Corporation na ikinandado na ang 9 nilang store sa mga major city dahil sa malaking pangkalugi. Simula noong 1 taon, naging biktima ng mga ito, ganyan din ang mga shopping mall ng malawakang smash and grab attacks. Ang malungkot dito, ang karamihan ho sa mga umaatake, mga kabataan. Ano bang nangyayari? Maganda umaga, Pilipinas! Yan ang problema pagka mga bata talaga pinalaki nating Swahili. Hindi katulad dito sa Pilipinas, di ba? Kahit meron tayong mga batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga kabataan, ang mga bata, sumusunod pa rin ho sa kanilang mga magulang. Tama naman, di ba? Napapalaki pa rin ng tama. Kami yun, ng mga ting-ting pa lang. Tinaas pa lang ganun yung tsinelas. Tupi ka na. Matigas ulo mo, makulit ka. Taas tsinelas. Yes, mama. Yes, papa. Opo, tatay. Opo, nanay. Oras sa buong kapuluan. 42 na, makalipas ang alas 5 na umaga. Ang balitang ito... Ed Tapang, batiin daw natin ang kanyang apo, hindi pa na anak, apo, si Madeline Taruk Tapang. Happy birthday! Diyan po naman sa Marinduque, happy birthday kay Maisy Sopera. Ayan, binabati ka ni Mary Kay. Ayan, happy birthday! At magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, okay. Lalong-lalo na ang mga taga-Korea na nagdiriwang ngayon ng kanilang Chuseok Day. Ayan, Chuseok Day. Yan pa ng Chuseok Day, parang Thanksgiving Day nila na karamihan ho ng mga Koreano talagang umuuwi sa kanilang mga bayan-bayan. Kaya kaibigan natin si Hoon Kang umuwi sa kanilang bansa para mag-attend dito po sa mga activities ng Chuseok Day. Ngayong araw na ito, hanggang bukas yan hanggang bukas yung kanilang Thanksgiving Day dyan po sa South Korea. Hindi ko alam kung sa North Korea may ganyan celebration, baka iba naman. Pero ngayon, ang mga Chinese din ho nagdiriwang ng Mooncake Festival. Ayan, thank you. Maraming salamat sa mga Mooncake Festival na pinadala ng ating mga Chinese friends. Lalong-lalo na yung kaibigan nating si Boss Adrian. Ay, magandang umaga din po kay Ginoong Hari, kay Ambassador Hari Angping. Maganda umaga, Pilipinas! Di mamigay na muna tayo ng pera. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakain na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby ang mga taga-barangay San Isidro, Makati. Nag-iikot na si Sherwin Alparo. Antabayanan po ninyo kung sino ang kanyang mahuhuli. Higit naman sa 6 na pong stationary water tanks handang mag-supply ng tubig sa mga apektadong lugar dyan po sa
dahil sa shutdown po ng Putatan planta. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa. Edniel. Good morning, Kuyang Angel. Nagsimula ng temporary shutdown ng planta ng Maynilad sa Putatan, Muntinlupa. Bunsod nito, 4 syudad sa Southern NCR at ilan pang bayan sa Cavite ang nagsimula ng makaranas ng 10 hanggang 21 oras sa water interruption sa loob ng 4 na araw. Ayon kay Jennifer Rupo, nagpagsalita ng Maynilad, may 67 water tankers na nakaredy para mag-supply ng tubig. Kabilang dyan, ang gaya nitong water tanker na dinaanan natin sa bahagi ng Malibay, Pasay. Siya namang magsusupply sa mga apektado ng kawalan ng tubig sa mga barangay ng 181 hanggang 183, 184 hanggang 185 at 201. Naunang mawalan ng tubig ang mga taga Muntinlupa kahapon yan ng alas 5 ng hapon, habang kagabi naman 8 p.m. ang water interruption sa Pasay City. Bukod sa stationary tanks, may inaasahang iikot na mobile tankers na maaaring makakuha na umakuha ng tubig ng mga residente ng Pasay, Parañaque, Muntinlupa, Las Piñas, maging yung areas ng Bacoor, Cavite City, Imus City, Noveleta at Rosario sa lalawigan ng Cavite. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay, magandang umaga kay Joriel Landingin dyan po sa Sinfeng, Taiwan. 3 araw din pala ang kanilang Mooncake Festival doon. Leader ng kulto na pinamumunuan nitong si Jeren Skilario alias Senior Aguila, ginagamit lamang daw po ayon kay Senator Bato de la Rosa. Detalye ng balita mo lang kay Raymond Pasar, 28. Raymond, good morning. Ginagamit lamang ang kinikilalang Senior Aguila na si Jeren Skilario ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ito ang paniniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa ng Senate Committee on Public Order. Sagot ito ng senador sa kahilingan ni Skilario na intindihin siya dahil hindi naman umano niya kagustuhan na maging leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, lalo na't hindi siya nakapag-aral. Nagtataka din si De La Rosa na sa isang 23 anyos na gaya ni Skilario, ipinagkatiwala ang grupo. At ang mga mas nakatatanda na may pinag-aralan ay mga vice president lamang ng SBSI. Hinala ng senador na kaangkla ang paniniwala ng karamihan sa umano'y extra power ni Skilario. Baliwala sa kanyang mga guro na nakumbinsi na sumama sa bundok, ngunit ipinagtataka nito kung paano nakumbinsi ang mga pulis na nag-awol at sumama din sa SBSI at naninirahan na din sa Sitio Kapihan. Ganun pa man, malaki pa din ang pananagutan sa batas ni Skilario dahil sa forced child marriage na ginagawa. Ang 4 na leader na inakusa ang kulto na sina Jeren Skilario alias Senior Aguila, dating Socorro Mayor Mamerto Galanida, Karen Sanico at Janet Ahok ay nakakulong ngayon sa Senado matapos ma-cite for contempt dahil sa kanilang pagsisinungaling. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, yun daw pong mga sangkot sa kaso ni Jemboy Baltasar dyan po sa Navotas. Nako, nadagdagan pa rin ng mga narekomendang masuspinde. Detalye mula kay Val Gonzalez, Arich May Val. Kuya Angel, pinasususpinde ng PNP Internal Affairs Service o PNP IAS ang 22 pang mga pulis na dawit sa pagkamatay sa minor de edad na si Jemboy Baltasar sa lungsod ng Navotas. Ito'y matapos ang pagdinig sa ikalawang kaso ng nabanggit na mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na kaso. Ayon kay PNP IAS Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, ay sumiti na ang rekomendasyon kay National Capital Region Police Office Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates ang kabiguang i-preserve ang crime scene at isalang sa ballistic at paraffin test ang mga sangkot sa pamamaril ang pagkukulang ng 22 mga pulis. Una na rin inirekomenda ng IAS sa NCRPO ang dismissal from service ng 8 pang pulis na namaril sa biktima. Samantala, sinabi ni Triambulo na wala pa silang rekomendasyon laban sa Chief of Police ng Navotas na una na rin sinuspinde matapos ang madugong pagpatay sa minor de edad noong 2 ng Agosto. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Val. May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, where na you?
Aba, nasa bilyaran. Ba't nangaga mo nagbibilyar? Bilyaran to napuntahan ko kaaga-aga. Pero ang malakas dito, hindi lang yung pagbibilyar, malakasan din nakikinig sa radyo. Dahil ito, nung kanilang radyo DZRH, ayan. Ano po? Bago. Kainan ng almusalan at ang nakikinig. Nanay, pangalawa, food court. Yes, yeah. Ano to na Marconi? Diyan. Dito yan sa barangay San Isidro. Okay, ang negosyo ni Inay, Araw-araw, walang patayan. Walang patayan. Sino pa po rito mga announcer? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones. Angelo, ito na, bigyan natin ang 1,000. Eto, natanggap ko na. Ayan. Huwag ipupusta si Bilyar, ha? Angelo Palmones at sa DZRH. Sherwin, taga sa anong probinsya? Ma'am, anong probinsya ho ninyo? Bisaya po ako, Ormoc City. Taga Ormoc, ay maupay nga daga. Agoy maupay nga daw. Kumusta na kayo? Hindi pa ito siguro na abrihin, yung pala yung niluluto. Anyway, malakas ang negosyo? Kainan po. Kusog. Ilocano Food Court. Kusog ang negosyo. Asawa, Ilocano. Kusog ang negosyo. Hinay-hinay lang gamay. Hinay-hinay. Nakiiraid ha? Nakiiraid. Wag kuyawa ba? Sige. Pan ha? Ingat. Enjoy. Salamat. Ingat din po kayo. Okay, ayan. Hello, si Nanay Hilda na tagapakinig natin dito sa may barangay San Isidro. Araw-araw, gabi-gabi. Araw-araw, gabi-gabi nakatutok sa DZRH. Ayan. Pero sa 1,000, kala ko yung sinasabi pagbato ba, araw-gabi walang patayan. Walang patayan. Live mula pa rin sa bahagi ng Makati Aris number 6. Sir Reed Bata Alvaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero dito sa natitirang mga units ho ng GA Tower 2, hindi ho dito pwedeng palakasan paunahan kasi 36 units na lamang po ang natitira at 50,000 pesos all-in na payment ang nag-iintay para po sa mga makakahabol pa. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ang Westchester Realty ay una na pong naglaan ng 300 million pesos para po sa renovation ng kanilang mga pasilidad dyan sa GA Tower 2 para makapagbigay ng tinatawag na fully refurbished amenities at affordable luxury with convenience. Ang gagawin ho ninyo para makahabol pa sa 36 units, mag-dial ho agad sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Pero pinakamaganda, pumunta ho kayo ng personal para makita ho ninyo yung pong mga amenities. Aba, labi pa lang, panalo na para kung bumili ng unit sa isang 5-star hotel. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ang sabi po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Maganda umaga, Pilipinas! Bumaba daw po ang farm gate price ng asukal ng 60 pesos per kilo. Pero ayon kay Pablo Ascona, ang pinuno ng Sugar Regulatory Administration, overpriced pa rin ang retail na 110 pesos per kilo. Sinabi ni Ascona na namomonitor nila mataas na presyuhan ng branded na refined sugar sa mga supermarket. Aba, loko mura nyo binibili sa magsasaka pagkatapos binibenta nyo pagkamahal-mahal. Gusto nyo yata talagang magalit na naman si Presidente, ha? Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Happy Mooncake Festival at happy Chuseok Day para ho naman sa mga Koreans dito ho sa Pilipinas. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Karl Marx. Ang sabi po ni Karl Marx, the production of too many useful things result in too many useless people. Kayo ho ba'y irrelevant? Kayo ho ba'y walang saysay? Hindi daw ho dapat natin sisihin yung mga imbensyon na nagawa.
ang kinakailangan. Panatilihin ho nating relevant tayo sa lipunan. 2x2 in just a while. Salamat po. Happy weekend.